Saksiyan ni Yus Cooper June Angeles ang estilo ng pagdanakaw ng 3 bata. Walang kamalay-malay ang driver nitong truck na ipakikita namin na may nakasampa na palang biyano na bata sa likuran ng kanyang sasakyan at habang bumabagal ang takbo ng truck dahil sa traffic, 2 pang bata ang sumampa na rin. At kahit umaandar na ang truck, pinagtulungan ng 3 bata na ibaba at itakbo ang mahabang bakal. Ayan mga kapuso, tangay na! Ayon sa ating Yus Cooper, sa ilalim daw ng tulay tumatambay ang mga batang yan habang nag-aantay na mabibiktima. Pwede rin kayong magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on kayo sa www.uscoop.tv. Para naman na magpadala ng mga text o MMS na mga mensahe, i-text nyo ang salitang scoop, tapos space, tapos ang mensahe ninyo, tapos space, ang inyong pangalan at address. Ipadala ninyo sa 4627. Paalala lang sa ating mga Yus Cooper, yun lamang mga video at litratong pagmay-ari ninyo mismo ang ipadadala ninyo sa amin. Tungkol pa rin sa resignation ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanggap na kaya ito ng kanyang mga kapwa-senador? Alamin po natin ang pinakabagong balita mula sa Senado. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, matapos nga magbitiw si Senador Mig Zubiri, agad nag-caucus ang mga kapwa niya senador at napag-usapan nga at napagkasunduan na hindi na kailangan ng formal resolution ang Senado para tanggapin ang resignation ni Zubiri. Tinuturing na lamang daw na nag-resign ito sa taong bayan. Sabi ni Senador Juan Ponce Enrile, nagtala ng kasaysayan ang ginawang pagbitiw ngayon ni Senador Miguel Zubiri. And never have I thought that I would witness today a very rare show of moral courage. Kaya bilib din ang karamihan sa kapwa-senador ni Zubiri sa ginawa niya. Pinakita raw niya ang ibang mukha ng politika. Kaya marami ang nalungkot at nanghinayang. It is the highest form of moral courage to uphold one's honor and die for it if necessary. To show that there is something more valuable than power, perquisites, wealth, and life itself. Kayo? Oo, hindi ko alam at all. Nasurpresa ako at nakalulungkot dahil napakasipag ni Migs at eco-warrior. Kasama kong pag-defend sa aking mga environmental laws. Life is full of surprises, but what he did is in consonance with the principles of integrity and honor, and he will be missed, sorely missed by the Senate. Ang ibang namang senador, di na raw nagulat sa desisyon ni Zubiri. Matagal daw itong pinag-isipan at malaking bahagi daw ng desisyon ay para sa kanyang pamilya. Medyo, pero I've been hearing a few things in the past, kaya lang hindi naman ako chismosa at ayoko naman pangunahan o lagyan o bigyan ng meaning yung mga naririnig ko. So, when I heard talaga na may speech ngayon, sabi ko siguro ito na yon. Sa kanya, ako siguro ang kauna-unahang inunsultan niya, yung decision yan ay personal. Kahit na sabihin ko sa'yo huwag kang mag-resign, ang decision kailangan sa'yo pa rin. So, ang sabi ko sa kanya, konsultahin mo lang ang pamilya mo. Si Zubiri ang kauna-unahang senador na nagbitiw sa gitna ng akusasyong dayaan noong 2007 senatorial elections. Naghain ng electoral protest laban sa pagkapanalo ni Zubiri si Attorney Coco Pimentel. Nakabinbin ang protestang ito sa ngayon. Sa kasaysayan ng Senado, may ilang senador na rin ang nagbitiw. Tulad ni Teofisto Ginggona, ng hiranging Vice President ni dating Pangulong Gloria Arroyo at ni dating Senator Blas Ople ng italaga sa Department of Foreign Affairs. Nag-caucus agad ang mga senador matapos ang resignation speech ni Zubiri. Kailangan pa kasing tanggapin ng buong Senado ang resignation ni Zubiri sa pamamagitan ng isang resolusyon. Kailangan ding resolbahin ng Senate Electoral Tribunal ang election protest ni Pimentel maging ang counter-protest ni Zubiri. Ito raw ang magbibigay daan para sa pagdeklara kung sino ang totoong nanalo noong 2007 elections. Melang natitirang gagawin na lang ng Senado ay formal na ipagbigay alam sa Senate Electoral Tribunal sa Malacanang maging sa House of Representatives ang formal na pagbibitiw ng senador. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Ang ating Philippine basketball team merong isang ambisyon. Makapasok muli sa Olympics matapos ang 1972 kung saan doon tayo huling nakapaglaro sa isang Olimpiada. Sabi ng marami, ito daw ang pinakamalapit na pagkakataon na maabot natin ang ating pangarap na yan.
isa ang hangarin ng bawat Pilipinong nagmamahal sa basketball. Ito ang makitang muli ang ating national team sa Olympics. Panibagong sistema ngayon ang dala ng Serbia na si Rajko Toroman, ang tumatayong head coach ng ating men's basketball team ng Pakay ay ituro ang disiplinadong estilo ng paglalaro. We play military basketball and I like that. We are inside of the border and you have to move just inside of the border. Don't go out the border. You have enough space to show your individual skills inside the border. But don't create your own system. This team, Smargilas, original Smargilas, is, I think, the best tactical team in Asia. Kulang man sa tangkad laban sa mga powerhouse ng Asia, gaya ng China, South Korea at Iran. Sa taktika sasandal ang Pilipinas sa FIBA Asia Olympic Qualifier sa Wuhan, China sa susunod na buwan. Para kay JB Casio, ang pinakabata at pinakamaliit na miyembro ng koponan, baka ito na ang sistemang hinihintay natin na maaaring maging tulay para makamit ang matagal ng pinapangarap bilang isang basketball nation. Talagang pinisil sa amin na we should be in the right position and siguro right way of playing, try to be disciplined in our every move. Siguro sinasabi nga military basketball sa amin, pero siguro yun nga yung kailangan natin ngayon eh. Kasi we really can't do this individual skills. Para sa matagal lang tumatayong big man ng Philippine basketball na si Asi Taulaba, tamang taktika at teamwork ang magiging sandata ng Pilipinas sa matinding pagsubok para makapasok muli sa Olympics matapos ang halos 4 na dekada. It's going to be a whole different ball game because now they get to, they all help one another for one purpose. It's not like one guy is bigger than the other guy. It's like 3 guys working to achieve one goal. But what we want to do is put ourselves in a position where we can medal and make everybody proud of us. Chino Trinidad Katutok, 24 Oras. Susunod, pagkilala sa batang sumagip sa watawat sa gitna ng baha, pinaplano na ng ilang ahensya ng gobyerno. Panibagong video ng pagpapahirap sa mga police trainee. Binatikos. At kinaaaliwan ngayon sa internet ang video ng batang Aita na mala Justin Bieber kung kumanta. You know you love me, I know you care. Just shout and never, and I'll be there. You want my love. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras. Forever, ever be your